Nagmemeryenda si James sa kantin ng kanilang pabrika nang tawagan siya ng kaibigang si Henry. Kaagad niya itong sinagot dahil malapit nang matapos ang kanilang break time. O pre, bakit? May problema ba sa trabaho mo? Wala pre, masaya lang ako kasi first time kong sasahod sa susunod na araw. Dahil magkakasahod na ako, treat kita. Ano ka ba? Ayos lang yan. Kahit wag mo na ako ilibre, no? Mas kailangan mo yan kasi nag-uumpisa ka pa lang sa trabaho. Ang dami pang babayarang utang. Madali lang yun pre. Saka, pasasalamat ito kasi dahil tinulungan mo ko, nakapasok ako ng trabaho. Huwag ka nang tumanggi. Hindi ko tatanggapin ang pagtanggi mo ha. Basta sa sahod ko, pupuntahan kita sa inyo. Ano ba? Nakakaya naman oh. Bakit naman? Dalawa lang tayo. Ano yan, date? Halos mabingi ang tenga niya nang marinig ang malulutong na pagtawa ng kaibigan sa kabilang linya. Sabi ko na nga be, berde ang utak mo. Sige, hindi na kita i-date. Iti-take out na lang kita. Yung pagkain pala. Dinig na dinig pa niya ang pagmura ng kaibigan dahil sa sinabi niya. Nakaramdam tuloy siya ng hiya dahil sa biglang pagsabi ng ganon sa kaibigan. Huwag kang tumawa dyan, para kang sira eh. Oh, ako pa talaga ang sira. Oo, matagal ka ng sira. Sige na, tapos na break time namin. Punta ka na lang sa bahay. Okay, sige. Salamat. Pagkatapos nilang mag-usap, ay agad naman siyang tinanong ng lalaking kasamahan sa trabaho. Sino yun, tol? Jowa o babaeng desperada? Pinatayan ka kagad ng tawag? Hindi, yung kaibigan ko kasing si Henry. Ititreat daw niya ako sa unang sahod niya. Henry, sa umaga? Sa gabi? Hindi tol, lalaki talaga ito. Sablay lang talaga yung utak. Nagtawanan sila dahil sa paglalarawan niya sa kaibigan. Tara na nga, pasok na ulit tayo sa loob. O sige, ingatan mo lang yung kaibigan mo kasi bibihira lang mga kaibigan na may tililing. Habol pa ng katrabaho niya habang papasok sila sa loob ng pabrika. Araw ng linggo, nang gisingin si James ng kanyang ina dahil nasa sala raw ang kaibigang si Henry. Ha? Anong oras na ba? Bakit nandito na kaagad siya? Nayayamot na tanong niya sa kanyang ina. Abay, 11:00 na ng tanghali. Humihilik pa yung tumbong mo dyan sa higaan. Nako, bumangon ka na nga't babayin mo na si Henry doon. Opo. Hindi pa siya nag-aayos ng sarili nang silipin niya ang kaibigan sa sala. Oh, Henry, ang aga mo naman yata. Bakit ka na nandito? Tanong niya habang nakasilip sa pintuan ng kanyang silid. Uy, tanghali na. Anong maaga ka ba dyan? Kapag rest day, required na gumising ng tanghali? Ano nga ang sadya mo? Isinenya sa kanya ng kaibigan ng dahilan nito. Naalala niya ang pangakong panglilibre nito sa kanya. Oo nga pala. Sakto, kumakalam na yung sikmura ko. Kaya hindi ko na talaga yan tatanggihan. Sandali lang, maliligo lang ako ng 1 minute. Hala, ipagginis natin yan pre. Pinakamabilis na ligo. Ang binasa lang, yung basa na. Sira ka talaga. O sige, maghintay ka dyan ng 1 oras. Matapos ang ilang minuto ay lumabas na siya ng kwarto. Oh, tara na. At ang tiyan ko ayaw nang tumigil sa pagtunog. Sure kang tiyan mo yun? Parang masyadong mababa ang tunog at may amoy pa. Binatukan niya ang kaibigan dahil sa pagbibiro nito. Loko-loko. O ano, saan kayo pupuntang dalawa ha? Aalis kayo nang hindi pa nanananghalian? Bakit hindi mo muna pakainin yung kaibigan mo, James? Habol sa kanya ng kanyang ina. Kakain nga po kami sa labas, Nay. Maraming pera ngayon tong si Henry. Uubusin ko laman ang wallet nito. Ganun ba? O sige, pag may natira, ibigay mo sa akin. Baka ayaw niyang may laman ang wallet niya Pabirong tugo ng kanyang ina na bahagyang nagpakaba sa kaibigan niyang si Henry. Hala, seryoso ang inay mo? Tinawanan niya ang sinabi ng kaibigan at hinila na ito palabas ng bahay. O di ba? Gulat ka kapag nakausap mo ang kaugali mo. Nakahinga ng maluwag ang kaibigan saka sila nagtawanan. O ano, saan ba tayo kakain? Saan pa? Di sa Jollibee lang. Yabang,
Mag-aya ka, akala ko pa naman mamahaling restaurant. Hala, wag naman ganun. Hindi naman kita jowa para ilibre sa mamahalin, no? Jowa lang bang nililibre doon? Akala ko ba, dapat mas matimbang ang kaibigan kaysa sa jowa? Depende yun sa sitwasyon, no? Nang bulsa. Natawa na lang si James sa kaibigan dahil napakamot ito sa ulo. Sige na nga. Kapag makapal na yung wallet mo, saka mo na ako ilibre sa pangmayaman na restaurant, ha? Paano kung makapal lang ang wallet pero wala pa rin laman? Di problema mo na yun. Itinuro niya ang paparating na jeep at pinara ito. Sakay na tayo. Nagtaka siya dahil nagbayad ang kaibigan sa lugar na wala namang Jollibee. Kailan pa nagka-Jollibee dun? Ngayon pa lang. Opening nila ngayon. Kaya ka pala nanlilibre. Humabol sa mga freebies. Mautak din, ha? Ginulo niya ang pagkakaayos ng buhok ni Henry para asarin ito. Pre, mindset lang. Mindset. Saad ng kaibigan niya. Nang marating nila ang Jollibee, nakita ni James na marami ng tao. Uy, sure ka ba na dito tayo kakain? Ang daming tao, oh. Baka wala na tayong maupuan. Hindi, meron yan. May second floor sila. Tara na. Gutom na rin ako eh. Magkasunod silang pumila. Nagtatanungan sila ng o-orderin na pagkain. Nang magkasundo na, ay pinahanap na siya ni Henry ng bakanting lamesa. Dahil marami ng tao sa ibaba, umakyat sila sa ikalawang palapag. May mga ilang lamesa ang nakita niyang okupado na. Kinuha niya ang pwestong bakante na nasa gilid para madali niyang makita ang kaibigan. Habang hinihintay si Henry, naglilibang muna siya gamit ang kanyang cellphone. Panay ang tingin niya sa kamera nito para ayusin ang buhok. Bigla niyang napansin ang mga taong naka-dine-in. Bakit parang ang tahimik nila? Bawal bang magingay dito? Bulong niya. Tumigil na siya sa pananalamin sa cellphone at nag-scroll na lang siya sa kanyang social media account. Panay ang sulap niya ng palihim sa mga tao dahil pakiramdam niya ay may kakaiba sa mga ito. Halos walang ingay ang kilos nila habang kumakain at hindi rin nag-uusap kahit ang mga magkakasama sa lamesa. Baka hindi pa magkakakilala. Baka nag-share lang ng table. Sabi na lang niya. Maya-maya ay dumating na si Henry dala ang tray ng kanilang pagkain. Nilapitan niya ito para tulungan. Hinahanap pa kita sa ibaba, pre. Nandito ka lang pala. Hiyang-hiya ka ba kaya dito ka pumwesto? Ha? Sira? Wala nga mga pwestoan doon sa ibaba, no? Anong wala? May mga bakante pa doon. Hindi mo siguro nakita. Hayaan mo na nga. Nandito na lang din tayo eh. Kaya dito na tayo kumain. Tapos, samahan mo ako sa SM, ha? Bakit? Magja-Jollibee ka rin ba doon? Sira! Magtititingin ako ng cellphone doon para mapag-ipunan ko. Yun naman pala eh. Dapat doon na lang tayo kumain. Ngayon ko nga lang kasi naisip. Bakit? May problema ba dito? Ayos naman dito ah. Sinulyapan muna niya ang isang babaeng mag-isang nakaupo sa pwestong malapit sa hagdan bago sagutin ng kaibigan. Ang weird kasi ng mga tao dito eh. Bahagyang nanlaki ang mata niya nang tingnan siya ng masama at pailalim ng babae. Napayuko siya at nagsimula na lang kumain. Pakiramdam niya ay nagalit ito dahil sa ginawa niyang pagtingin dito. Paano naging weird? Okay naman sila. Tiningnan pa ng kanyang kaibigan ng isang lalaki at babaeng nasa katapat nilang mesa. Tingnan mo sila. Ang sweet nila oh. Weird namang tingnan ng magjowa ngayon. Nagulat siya nang lumapat ang kamao ng kaibigan sa kanyang braso. Huy, ikaw yata ang weirdo eh. Kung ano-ano tumatakbo sa isip mo. Hindi tayo talo ha. Sira ulo to. Bakit ako pa ngayon ang sira ulo? Ikaw itong panay ang isip ng kung ano eh. Baka mamaya, isipin kong yan talaga nasa isip mo ha. Tinawanan lang siya ng kaibigan. Ininguso na lang niya ang babaeng mag-isang kumakain. Kasi, tingnan mo yung nakaupo sa mesang malapit sa may hagdanan, no? Yung babae, ang weird ng kilos niya eh. May kumakain bang nakayuko? Halos isubsob yung mukha sa pagkain eh. Tinapos muna ni Henry ang kinakain sa kanilingon ng sinasabi niya. Subalit nang tingnan nito ay wala na ang babaeng naroon. Nasaan? Wala na, bumaba na.
Ang bagal mo kasing lumingon eh. Eh kasi, kumain ka na lang pre. Dami mong nakikita eh. Baka mamaya, mapaaway pa tayo dito. Huwag mo na nga silang pansinin. Kung ano-ano na lang yung inungunguso mo dyan eh. Habang kumakain sila, ay narinig nilang umusad ang bangko sa lamesa malapit sa kanila. Pareho silang napalingon doon. Kitang-kita nilang tumayo ang isang lalaki. Mabagal ang kilos nito at parang nagmamarcha ang hakbang. O diba, ang weird niya? Bulong ni James sa kaibigan. Ang bagal niyang lumakad oh. Binalingan siya ni Henry at bahagyang hinampas ang ulo. Natural, pilay yun eh. Tingnan mo, may saklay. Nang tingnan uli ni James ang lalaki ay nakitang tama nga ang kaibigan. May kapansanan nito. Pero nabigla siya nang iwan ng lalaki ang pwestong yon at tumambad sa paningin niya ang isang lalaking nakaputing damit. Titig na titig ito sa kanya. Seryoso at parang lalamunin siya ng buhay. Kahit malamig sa lugar ay nakaramdam siya ng init ng katawan. Pakiramdam din niya ay pinagpapawisan na siya. Umiwas siya ng tingin sa lalaki at bumalik na lang siya sa pagkain. Subalit hindi maalis sa isip niya ang itsura ng lalaki kung kaya't sinulyapan niya uli ito. Nakita niyang bumaba na ito sa hagdan. Nakahingan siya ng maluwag dahil umalis na rin ang lalaki. Maya-maya ay may dumating na staff. Naglampaso ito ng sahig. May dumating din na isang staff mula sa ibaba para magdala ng pagkain sa kanila. Sir, ito na po yung order nyo. Tinanguan ito ni Henry at inabot ang Coke float. Kinuha naman ng staff ang number sa lamesa nila at saka umalis. Sinundan ito ni James ng tingin hanggang sa tumapat ito sa isang staff na nagmamap ng sahig. Gulat na gulat siya dahil magkaiba ang uniforme ng dalawa. Doon naalaman ni James na ang uniforme ng staff na nagmamap ay lumang bersyon pa. Laking pagtataka niya kung bakit yun ang suot ng staff. Huh? Bakit kaya? Bulong niya na narinig naman ng kaibigan. Ang alin? Tanong ni Henry sa kanya. Di ba pre, uniform ng staff dito red? Tanong pa niya. Oo, bakit? May nakita ka ba bang iba? Napaisip siya. Ituturo sana niya ang lalaking nagmamap ng sahig pero umalis na ito. Wala naman. Halika na, bilisan na lang natin kumain para makaalis na tayo dito. Ano ka ba? Kakasimula pa lang natin pre. Ano to? Lulunukin na lang natin ang hindi nginunguya? Basta, bilisan na lang natin. Habang kumakain sila ay may umakyat na 6 na magkakaibigan. May ingay ang mga ito dahil nagtatawanan kaya napatingin silang dalawa. Habang naglalakad ang mga ito, palapit sa bakanting lamesa ay nakasunod naman ang tingin si James dahil may nararamdaman siyang kakaiba. Nang magsiupo ang mga ito, matapos sila pagangdala nilang tray, naging 7 na sila na hindi alam ni James kung saan galing ang isa. Inisip niyang baka hindi lang niya napansin dahil naharangan ng ibang kasama. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa babaeng yon dahil siya lang ang tahimik at hindi nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan niya. Bumalik uli sa pagkain si James. Habang kumakain siya ay narinig niyang may maingay na nagtutuktok sa lamesa. Hinanap niya ito dahil sumasakit ang tenga niya. Nakita niya ang tahimik na babaeng gumagawa ng ingay. Tinutuktok nito ang kutsara sa ibabaw ng lamesa. Nagulat pa siya dahil titig na titig ito sa kanya. Hindi niya magawang maialis ang tingin sa babae dahil sa takot. Maya-maya ay nakita niyang bumuka ang bibig nito at lumabas na doon ang spaghetti. Uy, anong nangyayari sa iyo? Bigla siyang ginulat ni Henry kaya inalis niya ang tingin sa babae. Habol ang hininga niya nang tingnan ng kaibigan. Oh, bakit ka namumutla? Langya, pasama ka palang pinapakain ng Chicken Joy. Sandali, magbabanyo lang ako. O bakit? Sumakit ang tiyan mo? Habol pang tanong sa kanya ng kaibigan, hindi na niya ito pinansin. Dali-dali siyang bumaba para magpunta sa banyo. Nasa hagdan pa lang siya nang makita niyang napakaraming naglalakad ng pabalik-balik na hindi niya mawari kung naghahanap ba ng maupuan o sadyang naglalakad lang. Mabagal ang paglalakad ng mga ito at malalayo ang tingin. Nang igawin niya ang tingin sa counter, marami pa ring nakapila doon. Sa haba ng pila ay may narinig siyang kakaibang tawa ng isang bata. Nang hagilapin niya ito
ay bigla siyang napaigtad nang makita ang isang batang bigla na lang sumilip mula sa likuran ng isang ali. Nangingitim ang paligid ng mga mata ng bata. Ulo lang din ang nakikita nito dahil nakatago ang katawan niya sa likuran ng babae. Naglakad siyang papunta sa banyo pero hindi siya tinatantanan ng bata sa pagsitsit nito sa kanya. Binabalot na siya ng takot pero pilit niyang nilalabanan. Hindi naman niya malaman kung totoo ba o hindi ang nararanasan niya. Pagtapat niya sa banyo, sinabihan siya ng isang staff na may tao pa sa loob kaya naghintay muna siya sa labas. Tiningnan niya uli ang batang nakita niya. Nakatayo na ito sa gilid ng lamesang malapit sa hagdan. Seryoso na ang mukha nito at sobrang lungkot ng kanyang mga mata. Umiwas siya ng tingin hanggang sa marinig niya itong tumatawa ng matinis habang tumatakbo paakyat sa hagdanan. Narinig pa niya ang boses ng ginang na tinatawag ang bata. Pilit itong pinabababa. Kagaya ng bata, matinis din ang boses ng babae. Parehong nanunuot sa kanyang pandinig ang boses ng dalawa kaya sumasakit ang ulo niya. Kahit malayo sa kanya mga ito, ay parang napakalapit dahil dinig na dinig niya ang usapan ng dalawa. Maya-maya ay bumukas na ang pinto ng banyo at dali-dali siyang pumasok. Hindi pa niya naisasara ang pinto nang makita niya sa salamin ng banyo ang refleksyon ng lalaking lumabas. Lalong kumabog ang dibdib niya nang makitang nakaharap sa kanya ang mukha ng lalaki pero ang katawan nito ay nakatalikod. Nakangisi ito sa kanya na parabang siya'y inaasar. Mabilis niyang tiningnan ng lalaki pero nakita niyang normal naman itong naglalakad. Nang ibalik niya ang tingin sa salamin, normal na ang refleksyon ng lalaki. Isinarado niya ang pinto ng banyo saka nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Pagkatapos ay nagilamo siya. Sabi ko na kasing bawal ang tanghaliin ng gising dahil kapag tulog pa at kumakalamang tiyan, tsak iba-iba makikita. Gutom ba ito? O talagang nakakakita ako ng kakaiba? Nasa bunutan niya ang sarili dahil sa dami ng iniisip at ginawa na rin niya ito para gisingin ang sarili. Inayos muna niya ang sarili saka siya lumabas ng banyo. Gulat na gulat siya nang lumabas dahil ilan sa mga taong nakaupo sa lamesa ay nakatingin sa kanya na parabang kinikilatis siya. Lalong hindi siya kumalma dahil dali-dali siyang tumakbo sa itaas para puntahan ng kaibigan. Pre, tara na, umalis na tayo dito. Ha? Bakit? Nagtatakang tanong ni Henry sa kanya habang kagat-kagat pa nito ang manok. Hindi ko na kayang tumagal pa dito. Doon na lang tayo sa SM. Hindi pa nga ubos itong kinakain mo. Pwede naman yan na ipabalot I-take out na lang natin. Nako, ang daming tao nakapila doon. Tiningnan niya ng masama ang kaibigan kaya napapayag na rin ito. O sige, ganito na lang. Ipabalot mo na yan tapos itong sa akin, kakainin ko na lang. Pagbalik mo, ubos ko na ito. Ayaw ko na magbitbit pa mamaya, no? O sige, hintayin mo ko dyan Kinuha niya ang mga pagkain at inilagay sa tray. Huwag ko na kayong dalhin. Tara, umalis na lang tayo dito. Uy, James! Ipapaalala ko lang sa'yo unang sahod ko to, tapos itatapon mo lang. Umayos ka, no? O siya, sige. Ipapabalot ko na. Dali-dali siyang bumaba at pumunta sa counter. Lumapit sa kanya ang isang staff at tinanong siya kung ano ang kailangan. Pwede ba paki-take out na lang to? Pasensya na nagmamadali lang. Ay, sige po sir. Sandali lang. Kinuha ng staff ang tray na hawak niya. Ayaw na niyang tingnan ang paligid dahil natatakot na siyang makakita ng kakaiba. Pero hindi niya maiwasang tingnan ang paa ng mga nakapilang customer para umorder. Maya-maya ay may nakita siyang nakayapak. Puro paltos ang paa nito at paika-ikang naglalakad. Itinaas niya ang kanyang tingin hanggang sa tuhod at nakitang puro galos ang binti nito. Nang tingnan niya ang muka, ay tumambad sa kanya ang itsura ng babaeng pulubi na patingin-tingin sa mga larawan sa itaas kung saan pinipili ang ino-order na pagkain. Pangiti-ngiti ang babaeng pulubi na tansya niya ay mahigit 40 ang edad. Napatingin din siya sa kamay nito. May hawak itong perang papel. Naalis niya ang tingin sa babae nang tawagin na siya ng staff para iabot ang kanyang pagkain. Kinuha niya ito at saka umakyat uli sa hagdan matapos magpasalamat. Nasa kalagitnaan na siya nang lingunin niya pa ang babae.
Nakaramdam siya ng inis sa mga taong nakapila dahil inuunahan nila sa pila ang pulubi na parang hindi ito nakikita. Ay nako, mga tao talaga oh. Basta pulubi, ganun na lang kung tratuhin. Pinuntahan na niya si Henry at pagdating niya ay tapos na nga itong kumain. O ano, tara na. Sige, pero magsisiyar muna ako Bayan? Sige na nga, sabay na tayong bumaba. Doon na lang kita hihintayin. Habang naghihintay kay Henry, naupo muna siya sa isang bakanting pwesto. Ilang sandali pa nang biglang may maupo sa katapat niya. Nainis siya dahil bigla itong umupo na hindi man lang nagtatanong kung nakapwesto ba siya doon o hindi. Nang tingnan niya ito, nakita niya ang babaeng pulubi. Nakangiti ito sa kanya. Nay, hindi ba kayo naka-order? Gusto niyo po i-order ko kayo? Nagtataka siya dahil hindi ito kumikibo. Nakatitig lang ito sa kanya at nakangiti. Sige ho, wag na lang. Mukhang busog pa naman ho kayo Sige po, maupo na lang po muna kayo dito. Aalis na rin naman kami. Pagtayo niya, nabangga pa niya ang isang lalaking naglalakad. Ay, naku, pasensya na po. Huminto lang ito saglit pagkatapos ay naglakad ulit. Kanina pa yung naglalakad si Manong Bakit kaya? Tanong niya sa sarili dahil ilang ulit na niyang nakikitang naglalakad ang lalaki. Tiningnan din niya ang iba pang kagaya ng lalaki na naglalakad lang din. Napansin niyang kapag nababangga ang mga ito sa salamin na dingding ay naglalakad uli silang pabalik. Ganon din ang nangyayari kapag nakarating sila sa kabilang parte. Saka titingin niya sa mga taong naglalakad, napansin niya ang isang lalaki na may dalang tray na bumangga sa lalaking nakabangga niya. Gulat na gulat siya nang biglang naglaho ang lalaking yon matapos mabangga ng staff. Sabi ko na hindi sila tao Mabilis siyang lumapit sa banyo at kinatok na ang kaibigan. Nagbukas ang pinto at ikinagulat pa niya ang sumilip doon. Isang babaeng mahaba ang buhok na halos tumakip na sa mukha. Henry, humaba agad ang buhok mo? Sinundan pa niya ng tingin ng babae nang tuloy-tuloy itong lumabas ng banyo. Napasigaw siya sa gulat nang biglang hablutin ni Henry ang laylayan ng kanyang damit. Diyos ko, nakakaya ka pre. Bakit may pagsigaw ka pa? Alam mo, tara na, lumabas na tayo dito. Sa labas ko na lang sasabihin sa'yo. Hinatak-hatak niya ang kaibigan hanggang sa makalabas na sila. Ano ba yung nangyayari sa'yo? Tanong sa kanya ng kaibigan na makalabas na sila. Doon tayo sa kabilang kalsada mag-usap. Di ba, doon naman yung sakayan papuntang SM? Tumawid sila sa kalsada at naramdaman niyang may kakaiba sa paligid. Nang tingnan niya ang mga kasabayang tumatawid, ilan sa mga ito ay nakita niyang galing din sa loob ng fast food chain. Nakita rin niya ang paa ng babaeng pulubi na sumasabay sa paglakad niya. Lalong dumaguntong ang dibdib niya sa kaba at halos gusto na niyang takbuhin ang kahabaan ng kalsada. Para siyang tatakasan ng lakas dahil hindi na siya iniiwan ng mga multo. Habang papalapit sila sa kabilang kalsada, isa-isang nawawala ang mga kasabayan nila na hindi na niya pinansin kung paanong nangyari. Ayaw niyang tingnan. Naramdaman na lang niya na hindi na sumusunod ang mga ito sa kanila. Oh, nakatawid na tayo. Baka pwede ka na magkwento. Sabi sa kanya ni Henry. Nilingon muna niya ang Jollibee at mula sa kinatatayuan ay nakita niyang hindi naman ganun karami ang mga taong kumakain sa loob. Ang ilan ay lumalabas din kapag tapos nang bumili. Nawala na rin ang mga nakita niyang naglalakad ng pabalik-balik. Nang tingnan niya ang ikalawang palapag nito, ilang lamesa lang ang okupado ng tao. Paanong nangyari yun? Nagtataka niyang tanong. Ang alin? Di ba maraming tao sa loob na halos magsiksikan na? Oo na hindi. Ano bang klaseng sagot yan? Inis niyang tanong sa kaibigan. Ano ba kasing nakita mo sa loob? Seryosong tanong sa kanya ni Henry. Marami akong nakitang kakaiba doon, pero pagkalabas natin, wala na sila. Ituturo ko pa naman sana sa iyo kaso wala na akong katibayan. Nagulat siya nang biglang hatakin ni Henry ang braso niya at dinala siya sa gilid kung saan walang tao. Anong nakita mo sa loob? Mahinang tanong ni Henry sa kanya pero ang mata nito ay nasasabik sa kanyang sagot. Bakit ba bigla ka naging interesado? Ano nga? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Hindi ko nga alam kung ano kasi sila. Kasi first time ko lang nakaranas ng ganito. Baka multo siguro sila.
Bullseye! Oh, bakit? Nagtataka niyang tanong. Hindi lang ako nakakakita, ikaw rin! Natutuwa pa si Henry nang sabihin yun sa kanya. Anong nakakatuwa dun? Nakakatakot kaya? Tinawanan lang siya nito na parabang sanay na ito sa ganong sitwasyon. Ibig sabihin, nakikita mo sila tapos hindi mo sinasabi sa akin? Oo, paano ko naman sasabihin sa'yo? Paniniwalaan mo ba? Ikaw nga di mo rin sinasabi sa akin kanina kasi di mo rin sure kung maniniwala ako, di ba? Ikaw, kailan ka pa nakakita? Tanong niya. Okay, ganito. Lagi kasi akong dumadaan dito kasi daanan ko ito papasok at pauwi sa trabaho. Habang ginagawa ang Jollibee na yan, alam kong may kakaiba na. Nakikita kong may labas-pasok talaga mga kaluluwa. Pinagtanong ko sa mga taong nagtitinda sa gilid-gilid kung ano ang nakalagay sa lugar na yan bago pagtayuan ng fast food. Ang sabi, dati raw palang may lumang bahay dyan. Giniba na lang. Pero hindi nila alam kung ano ang rason. Pero nang itayo ang Jollibee dyan, bakante na ang loting yan. Alam mo na, curious ang kaibigan mo. Sa kamamatsyag ko dyan, habang nakasakay ako sa jeep, nalaman kong daanan talaga yan ng mga multo. Nga lang, yung iba sa kanila, hindi na nakalabas kasi dati siguro kapag dumadaan sila dyan, dire-diretso lang. Ngayon, nakita mo ba kanina? Pag naglalakad sila, bumabanggalan sila sa salamin sa dingding, tapos bumabalik uli sila. Pabalik-balik lang sila. Natrap na sila sa loob at hindi nila alam kung paano lumabas. Bakit parang excited ka magkwento? Hindi ka ba natatakot? Ako nga kinikilabutan Tanong niya dahil kitang-kita niya ang tuwa sa mata ng kaibigan habang nagkukwento ito. Natutuwa lang ako kasi nakita mo. Hindi na ako natatakot kasi sanay na ako sa ganyan. Inborn sa akin ang third eye ko. Bakit hindi ko na sila nakikita ngayon? Kasi kanina lang nagbukas ang third eye mo. Biglaan lang. Buti nga kinaya mo Akala ko talaga tatakbo ka palabas. Sabi ng kaibigan ni Henry na sinabayan ng pagtawa. Ayos ka na ba? Grabe, bilib ako sa'yo. Ang tapang mo pala. Binatukan niya ang kaibigan dahil sa pagkainis niya. Buwisit ka. Takot na takot ako kanina tapos ikaw, tinatawanan mo lang pala ako. Tapos hinihintay ang gagawin ko. Sira ulo ka talaga. Aray naman, ano gusto mo? Sabihin ko sa'yo na, uy, tara na kasi maraming multo dito. Ganon? Sana, sa iba na lang tayo pumunta. Di ko nga gusto kasi. Gusto kong ma-experience yung makita sila ng malapitan Grabe pala, ang dami nila dun Astig! Hindi ko nakasalanan kung bakit nakita mo. Malay ko ba? Pero sorry na, babawi na lang ako sa susunod. Doon na tayo kakain sa walang multo. Kaso, walang lugar na walang multo, pre. Di bali na, uuwi na lang ako. Pinigilan siya ni Henry na umuwi. Oh, bakit na naman? Kailangan natin magpagpag, no? Anong gusto mo? Sumama sa'yo yung mga multong yun? Napakamot na lang siya ng ulo dahil hindi niya malaman ang gagawin. Pero sa huli, sumama na lang din siya gumala sa SM dahil ayaw niyang umuwi na may kasamang multo. Ay nako, pag minamalas ka nga naman bakit kaya naging kaibigan pa kita? Inis niyang sabi habang naghihintay sila ng masasakyan papunta ng SM. Grabe yun! Masasanay ka rin. Ganun talaga kasi yun. Kapag may kaibigan kang may third eye, magbubukas din ang third eye mo. Mahahawa ka kumbaga. Binatukan ng kaibigan na ikinabigla naman ito. Sabi ko na ikaw talaga may kasalanan di lumabas din sa bibig mo. Sira ulo ka talaga. Aray ko naman, sorry na nga. Oh, galit ka pa niyan. Ikaw pa ang galit. Di sorry na po. Sorry na nga. Di ko naman ginusto Wala na rin siyang nagawa. Lumalim lang lalo ang pagkakaibigan nilang dalawa at doon na nagsimula ang mga nakikita niyang multo at mga karanasang hindi na niya maipaliwanag. Wakas.